pagkakataon, buksan pagkakataon upang madalo nun po yung pong sa Cagayan de Oro. Alam ko mahirap din yung sitwasyon ng bawat isa na naka-online lang. Kaya nga napakapalad po ng mga nakakasalamuha po natin ng personal na pupuntahan po na dadalaw na inyong lingkod. Dahil yun ay isang mas mainam na tayo nagkakapagpalakasan po ng loob. Hallelujah. Ngunit alam natin na sa kabila man ng ating diferensya sa isang espiritu, hindi po tayo nagkakalayo dahil meron lamang iisang espiritu na niloob ng Diyos kung saan tayo ay magkakatipon at magkakaisa, at yun ay ang banal na espiritu. Sa espiritu ng katotohanan, ang katotohanan po ay universal. Pag sinabi po natin universal, in other term, Catholic, ang ibig po sabihin ng salitang Catholic ay pangkalahatan. So ibig sabihin, kung ang salita ng Diyos ay katotohanan, ito ay pangkalahatan, ito ay umiiral sa lahat. Ito ay epektibo sa lahat ng mga kumikilala, tumatanggap sa salita ng Diyos. Regardless, alam niyo yung mga paniniwala ng mundong ito patungkol sa mga keso, ganito ang blood type mo, ganito ang may kinikilala pa sa mga zodiac sign o ano pa man yan. Isasabihin nila, ganito ang kapalaran mo, ganito ang kapalaran mo. Hindi po ganoon ang katotohanan. Dahil ang katotohanan sa lahat, mayaman, bata, matanda, mayaman, mahirap, o nasa middle class ka man at man ang katayuan mo sa buhay, kapag sinabi nating katotohanan, ang salita ng Diyos, kapag sino mang tumupad dito, epektibo sa kanyang buhay, mapangyayari, magaganap ang salita ng Diyos, magaganap ang pangako ng Diyos sa kanya. Yan po ang ibig sabihin ng Catholic. Yan po ang ibig sabihin ng universal. At ang katotohanan ng salita ng Panginoon Hesus, ang kanyang utos ay katotohanan. Ito po ang pamantayan ng totoong pagpapala sa ating buhay. Ano yung mga paniniwala ng marami patungkol sa may feng shui na yan. Ang dahil pa nilang mga porke, mga jade, kung ano pa man, mga batong ganito. Alam niyo po, iisa lamang ang sinabi ng Diyos na kanyang pamantayan, walang iba kundi ang patuloy na sikapin, kilalanin ng kanyang salita at tupdin ang lahat ng ito. Sa gayon, sa pagtupad natin sa kanyang salita, magaganap po sa atin ang pagpapalang hinahangat po natin. Dahil sino ba ang nagkakaloob ng pagpapala? Walang iba kundi ang ating Diyos. At sino din ba ang may kapangyarihan magpadala ng mga salot? Ang Diyos lang din po. So, kung kikilalanin po natin ang Diyos, sa totoo lang, no? Ang Diyos po, hindi lang po natin kikilalanin ang Diyos sa one side, na siya lamang ay Diyos na mapagmahal, Diyos na maibigin. Kasi meron din tinutukoy ang Biblia na ang Diyos ay namumuhi, kinamumuhian, kinapopuotan niya ang mga hindi kumikilala sa Kanya, kinapopuotan niya ang mga sumusuway sa Kanyang mga salita. Dahil ang pagsuway sa Kanyang salita ay kasalanan, ang pagsuway sa Kanyang salita ay masama. Sino na ba na tao ang sumuway sa salita ng Diyos at naging mabuti siya sa iba? Ang pagpatay ba ng tao, sa kanyang kapwa ay mabuti? Pero ano ba ang utos ng Diyos? Diba? Huwag kang papatay ng iyong kapwa. Ang Diyos po, siya ay Diyos na may lalang ng lahat. Bagamat meron siyang karapatan kumuha ng buhay. Bakit? Kasi pagmamayari po niya lahat. Katuwiran po ito ng Diyos na hindi natin kaya at walang sino man ang maaaring makaalis sa kanyang katuwiran na yun. Hindi kagaya ng tao na kung gusto niyang ilagay sa kanyang mga palad ang batas, gusto niyang ilagay sa kanyang palad ang paghusga, nagkakasala siya dahil hindi naman pagmamayari ng tao ang buhay ng kapwa niya tao. Pero ang Diyos, pagmamayari ang lahat ng buhay natin, kaya meron siyang karapatan o katuwiran na kunin itong muli at gawin kung ano ang minarapat niyang gawin. Kung nais niyang parusahan ang sino mang dapat parusahan, ay katwiran iyon ng Diyos na dapat niyang gawin. Kung nais niyang ibigay ang buhay na walang hanggan at dalhin sa buhay na ganap at kasiyasiya ang sino man, yan po ay katwiran ng Diyos na karapatan po niyang ibigay sa sino mang kanyang maibigan. Kaya nga nasusulat, mahahabag ako sa nais kong kahabagan.
hindi po natin pwedeng diktahan ang Diyos. Inihayag po ng Diyos ang katotohanan ito sa pamamagitan ng kanyang salita. At iniutos po niya na ang kanyang salita bilang patunay ay ipinasulat po niya ito sa kanyang mga lingkod. Ang Diyos po ay hindi yung nagtatago. Hindi naman talaga nagtatago ang Diyos. Pero ang tao lang kasi ang ayaw humanap sa Diyos. Bagamat nariyan naman talaga ang Diyos eh. Pero ayaw hanapin ng tao. Hindi gaya ng iba, yung iba na mapapanood mo sa mga treasure hunting, may kayamanan sa ganito, mapapahanapin, yung iba na ipapahanap pa kung ano yung mga sekreto sa mga bagay-bagay sa pagpapala sa buhay. Hindi ho ganun ang Diyos. Lantaran po ang Diyos na nagpapakilala, kaya nga ang Panginoong Yesus ay kanyang isinugo dito sa lupa upang lantarang ipakilala sa sangkatauhan ang karakter ng Diyos, ang existence ng Diyos, at kung ano ang kanyang kalooban. Hindi po natin pwedeng sisihin ang Diyos na ang layo mo naman, ang hirap mo namang hanapin. Hindi po yun. Nasa sa atin, sa puso't isipan natin, nasa sa atin ang pagnanais, kung nais ba na talaga natin kilalanin ang Diyos ng katotohanan o nais lang nating sundin yung sarili nating paniniwala. Kaya nga pinasulat po ng Diyos sa tinatawag natin ngayon na Biblia o kasulatan o Scripture. Dahil ang gusto ng Diyos ipaalam sa lahat ng sino mang mananalig sa Kanya, ng sino mang kikilala sa Kanya, na ang salita Niya ay katotohanan at hindi ito mababalik. Ang Biblia po ay hindi katang-isip. Marami ang nagsasabi dahil tao daw ang nagsulat, ay imbento lamang daw ito. Katang-isip lamang daw ito. Ang Biblia po, hindi po nasulat yan kung hindi ito kinasihan ng banal na espiritu. Ang tao marunong magsulat ng kanyang katang-isip. Kaya niya magsulat ng imbe-imbento. Pero sa pagsusulat ng Biblia, naging maingat ang Diyos. Alam natin kung papaano niya na ginabayan o nilid, pinamunuan ang bayan ng mga Israelita upang sa ganun mahubog sila, malinis sila ayon sa katwiran ng Diyos at ayon sa buhay na minarapat ng Diyos. Kaya nga hindi basta-basta kung kanino niya ipinasulat ang kanyang salita, kundi sa mga naging tapat lang din sa kanya, nakita ng Diyos ng tapat ng kanilang pananampalataya sa kanya. At nakita ng Diyos ang kanilang katapatang yun, kaya naman sila ang kinalugdan ng Diyos upang ipagkatiwala ang pagsusulat ng kanyang salita. Dahil sino mang hindi mapagkatiwalaan nun, ay ang sino mang magdagdag o magbawas sa mga salitang ito ay pinaparusahan ng Diyos noon. Kaya ano ba ang katumbas noon ng pagsuway sa salita ng Diyos? Immediate death. Agarang kamatayan ang parusa. Hindi pwedeng palampasin. Hindi katulad ng panahon ngayon na tayo nga ay namumuhay sa tinatawag na panahon o time of grace, na hinahayaan na muna ng Diyos ang mga masasama at mga mabubuti. Binubuhos niyang ulan, pinapasikat niyang araw, pero meron itinakda ang Diyos na higit pang parusa kaysa sa parusang na dinanas ng mga nauna o sinauna niyang pinamunuan ang mga Israelita. Hallelujah. Kaya nga, ang Biblia, tanging ang Biblia lamang ang aklat na naglalaman ng katotohanan. Hindi mo ito makikita sa lahat o sa anumang libro. Ang katotohanan ito na nasa Biblia, hindi mo ito makikita sa anumang libro, iba pang libro. Dito mo lang makikita sa Biblia ang katotohanan. Bagamat napakaraming libro na iniimprinta ng mga kumpanya ngayon o ng mga sino mang manunulat ngayon, at ang masaklap pa nun, binabayaran, binibili nila ng pagkamahal-mahal ang mga librong yun, mga kathang-isip, mga story, love stories, pocketbooks. Pero ang Biblia halos gustong ipamigay ng libre, pero bakit ayaw basahin ng tao? Dahil narito ang katotohanan. Narito ang buhay. Kapag ang tao
ay nag-extract. Alam mo yung nag-extract? Yung kukunin lang niya yung mga quotes na gusto niyang pakinggan doon sa Biblia. Ano? Dahil ito lang yung mga salitang nagsusot ba o yung tumitimo sa kanyang puso, sa puso ng tao, sa emosyon ng tao. Kapag gano'n ang ginagawa niya, o kaya dahil ito yung tumutugma doon sa paniniwala ng isang tao, kasi marami ka naman makikita talaga sa Biblia na mga verse na tutugma sa sariling paniniwala ng mga tao. Pero kung nga i-extract lang natin yun o tatagpi-tagpiin lang natin, pupulot-pulutin natin yung verse na yun, anong mangyayari? Magtatatag ka ng isang relihiyon na delusyon ang katuruan. Nagiging delusyon ang lahat ng ito. Pinaniniwalaan nila na tama yung bagay na to, pero malayo na pala. Iba na pala doon sa kalooban ng Diyos. Pwede na sabihin, bakit ang paniniwala naman namin ay biblical naman? Tama, kasi hindi naman nakasulat naman sa Biblia. Pero kung hindi mo intindihin yung buong konteksto na sinasabi ng Diyos sa Biblia, hindi mo ito bubuin yung buong konteksto, ay hindi mo maiintindihan ng lubusan kung ano ang kanyang mga bagay na isinagawa noon, pinayagan noon, at hindi na dapat ipagpatuloy ngayon. May mga bagay na noon ginawa ng mga tao na hindi na nararapat dahil itinuwid na ng Diyos kung ano yung mga kasalanan, kamalian na mga nagdaan. Na noon, sabi nga doon sa aklat ng Hebrews, na noon, nagtimpi ang Diyos noong mga unang panahon sa mga kasamaang ginawa ng tao. Ngunit sa panahon ngayon, inihayag na ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang anak na ang mga bagay na yon ay hindi na dapat ipagpapatuloy. Alam niyo yung ibig sabihin ng pagtitimpi? May hangganan. May hangganan ang pagtitimpi ng Diyos. Kaya nga, iwasan natin mag-extract sa Bible at gawin yun ang ipantay natin sa ating sariling paniniwala dahil ikaw ay mamumuhay sa isang delusyon na buhay. Maaring sabihin mo, bakit ayos naman ang buhay ko sa mundong ito kahit hindi ko nagagawa lahat ang mga sinasabi ng Diyos? Okay naman ang buhay ko. Oo, okay nga. Pero namumuhay ka sa delusyon. At ang delusyon na yan, darating ang panahon, may katapusan yan. At dahil ang salita ng Diyos, kailanman yung konteksto ng kanyang isinabi sa kanyang salita, hindi ito magbabago kahit ma-misinterpret pa yan ng sinumang mga tao. Hindi yan mababago. Ang katotohanan ang pinakamataas sa lahat. Ang katotohanan ay hindi maglalaho, mananatili sa buhay na ito ngayon, magpakailanman. Mula noon, ngayon at sa mga susunod pang o darating pang panahon, sa buhay man, sa kabilang buhay man, ang katotohanan po ay mananatili at hindi ito mababalik. Pero dito sa mundong ito, ano ba ang pinapakilala ng siyensya? Yung tinatawag na fact. F-A-C-T o factual. Ano ba yung fact na yan? Ano ba kasi ang ibig sabihin? Ano pinagkaiba ng fact sa truth? Ang truth mananatili magpakailanman. Pero ang fact, ano ba ang fact? Ito ay isa lamang present condition ng ating kapaligiran ngayon. Ito ay pansamantala o pangsangayon lamang. Ano ba yung sinasabi, tinuturo ng siyensya na fact o realidad? Ang mundo ay bilog, ang mundo ay umiikot, nagro-rotate, nagre-revolve siya around the sun at ang sabi nila, ang sun, ang araw ay sentro ng ating universe. Ito po ay isang fact. Pangkasalukuyang realidad nating mga tao. Pero sinabi nga sa Biblia, sinabi na ng Diyos, inihayag na ng Diyos, darating ang panahon na ang lahat ng cosmos na ito, lahat ng elemento sa mundo ito ay yayanigin. Yung mga principles ng mga science and physics na yan, lahat ng yan, maglalaho. Ang lahat ng elemento na yan, maglalaho. Lulumukusin ng Diyos at itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga magkakaroon ng panibagong Jerusalem, panibagong mundo. Yan po ay ang mundo ng mga pinapaging banal.
At ang mundong yun ay inyong inihahanda ng Panginoon Hesus sa lahat ng mga mananalig sa Kanya. So, fact, ibig sabihin, ang fact po na yan ay hindi mananatili magpakailanman. Bakit? Sabi ng siyensya, paano ba naman yung fact? Ikaw na tao, maglalakad ka ng barefooted doon sa ibabaw ng tubig ay isang fact na hindi mo magagawa. Pero nang nandito ang Panginoon Hesus, anong nangyari? Hindi ba ang Panginoon Hesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig? So, truth transcends the fact. Ano? Mas mataas pa rin ang katotohanan kaysa sa actual na realidad o present reality natin. Nagis siya po? Kung sa fact na ang mundo ay hindi titigil o ang araw, ang araw ay umiikot, lulubog ang araw sa mundong ito, pero tingnan po natin, that is fact. Ang araw sisikat and then lulubog sa kanluran. Sisikat sa silangan, lulubog sa kanluran. That is a fact. Pero alam natin that in the history, nung lumalaban po ang mga Israelita, nung nandun po si Joshua, ay napatigil niya na nautusan po niya ang araw na tumigil. So, truth transcends the fact. Mas mataas pa rin po ang katotohanan. Ang history. Ang history po ay isang klase ng mga libro o nilalathala na alam natin ito ay mga records ng mga nagdaan. Ine-record yung history na yan dahil sa mga kaganapang nangyari sa nakaraan. Ine-record ng tao. Kaya nga, history. His story. Kwento ng nagdaan. Pero hindi po yan ang kwento ng hinaharap. Kaya nga history. Pero alam po natin na ang lahat ng record na yan ng history pwedeng mabago. Kaya nga makita mo sa mga naglalathala, makita mo sa mga publications ng iba o kaya mga new discoveries. A new discovery that could change the entire history. O, diba? Pwedeng mabago history. Depende kung ano yung panibagong dokumento o katibayan na pwede o nahahanap nila ngayon. So, history can change. Maaari nagkamali sila ng pagkasulat o ng pag-aakala sa nakaraan at isinulat nila yon. History can change. Pero yung katotohanan na ginawa ng Panginoon Hesus, hindi lang ito basta history but the truth na hindi ito kailanman mababago. At hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin po ito nababago. Kung sinasabi na noon o nais pabulaanan ng mga tao na ang mga kaganapan na yun sa Israel o sa Jerusalem, wala pang sino mang nakakapagpabulaan sa mga naging kaganapan doon sa Jerusalem na ang Panginoon Hesus natin ay pako sa krus. Maging ang mga kritiko ng ating Panginoong Hesus, maging ang mga kritiko ng Christianity, hindi nila pinabubulaanan. Bagamat they critics, bagamat nagiging kritiko sila, kinikriticize nila yung relihiyon ng Kristyanismo, pero never nila i-deny na ang lahat ng yun ay nangyari o naganap in the history. Wala pang sino mang kritiko, maging ang pinakamatinding kritiko ng Kristiyano, hindi niya i-deny but only critics. Kinikriticize lang niya. Naintindihan niyo po? At tandaan po natin, yung mga kritikong yan pa nga po ang nagpapatunay o nagpapalakas ng ebidensya ng mga kaganapan na ang Panginoong Hesus ay tunay nga, ginanapan niya ang lahat ng yun at nandoon siya. He existed in the history of Israel at maging ang citizenship niya na recorded doon sa record ng Israel, ng Jerusalem. Naintindihan po natin, and that is truth. Yun po ay katotohanan over history. Truth over history. Mas mataas pa rin po ang katotohanan. Ano pa? Napakarami mong mga klaseng mga aklat dyan. Fiction.
Love story, kapag dating sa mga love story, yan, pagdating sa emosyon, sa mga napakabilis ng mga tao na ma-excite, basahin ng mga yan. Mga fiction, mga kathang isip. Kaya kita mo, ang mga kabataan ngayon, maging sa mga palabas, mga puro kathang isip, nalulong doon sa mga bagay na kathang isip. Kaya nawawala ang kanilang wisyo doon sa katotohanan. Bumalik tayo sa realidad ng katotohanan. Originally, ang Biblia, bagamat maraming pwedeng gawin ang tao, maraming siyang pwedeng gawin para i-alter, palitan yung mga nilalaman ng Biblia para lang sumang-ayon doon sa kanilang gustong ituro, para lang sumang-ayon sa kanilang panindigan o pamantayan sa kanilang sariling relihiyon. Pwede nilang i-alter ang Bible. Pero take note, kahit gaano i-alter ng tao ang Biblia, kung ano yung kontekstong inihayag na ng Diyos sa Biblia na yan, hindi kailanman ito babawiin ng Diyos. Hindi niya i-adjust ang kanyang pamantayan ng dahil lamang sa kagagawa ng tao. Sasabihin niya, ay kasi inalter na yung Biblia, kaya maraming mga tao ang nalinlang. So, ang sasabihin ba ng Diyos na mag-a-adjust na ako sa kanila? Hindi po. Hindi yun ang pamantayan ng Diyos. Kaya nga, it is a responsibility o responsibilidad ng tao na hanapin, suyurin ang katotohanan upang hindi tayo mapahamak sa ating kaalaman. Kaya nga sinabi ng Diyos, itinakda niya sinabi na niya, ang bayan ko ay my people suffered because of lack of knowledge. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, dahil sa kakulangan ng kaalaman sa katotohanan, hindi tinolerate ng Diyos ang kanyang sariling bayan na maparusahan sa pagsuway sa kanyang mga panukala, sa kanyang mga utos. Kaya napakahalaga po na huwag tayong titigil sa paghahanap ng katotohanan. Napakahalaga na huwag nating sabihin sa ating sarili na, ay, ito na yung gusto kong paniwalaan, ito na yung kinagisnan ko. Ito yung nakasulat sa aklat ng Hosea, Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinatakwil ko rin kayo bilang pari. Ano ibig sabihin ng pari? Mga naglilingkod sa Diyos. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Ano bang ibig sabihin ng kalilimutan ng inyong mga anak? Hahayaan niya ang iyong mga susunod na henerasyon mapapahamak at mapapahamak sila. At ako'y nalulungkot po dyan sa bagay na yan pagdating po sa ating bansang Pilipinas. Bagamat nakikita natin lantaran ang talamak, ang korupsyon, talamak ang matinding kasinungalingan sa ating gobyerno rito, pero ano magagawa mo? Inihayag ng Diyos na sino ba ang nagtatakda ng leader sa isang bansa para parusahan ang mga taong naroon dahil lang sa hipagsuway sa kanyang kalooban? Hindi po natin kayang gawin ito sa sarili nating lakas, hindi natin kayang sugpuin ang lahat ng ito sa sarili ng ating lakas. Kaya nga kung ang mga Pilipino ay magpapatuloy sa kamangmangan sa katotohanan o magpapatuloy sa kamangmangan sa kaalaman, hindi makakaulagpos ang bansang Pilipinas sa mga bagay na ito. Majority ng Pilipino, alam natin, sa lahat ng mga nakakaunawa ng katotohanan, we know that malayo ang ratio ng mga totoong nananampalataya sa Diyos at sumusunod sa Kanya kumpara sa mga relihiyoso lamang. Napakasakit. Ako man, nadudurog ang puso ko na napapakinggan ang kasinungalingan at lang nang narito, pero wala akong magagawa dyan. Ano ba ang magagawa ko? Dumulog lang tayo sa Diyos. Tanging siya lang. Anyway, kapag mananatili tayo sa salita ng Diyos, ano man ang sitwasyon, kahit na ikamatay man natin ito sa buhay ng pakasalukuyan, alam natin ang hinaharap natin. Sabi nga nung patutuo, nung isang kapatid natin sa Pangasinan na napagaling, bakit naranasan ng kagalingan? Inilaban niya ang kanyang pananampalataya. Na nung nagkaroon siya ng karamdaman at malapit na siyang mamatay, ano bang sabi niya? Huwag niyo akong dalhin sa ospital. Hihingi ako ng tulong sa Diyos, hihingi ako ng tawad sa Kanya. Yun yung pananampalataya.
Kung pagalingin niya ako ngayon, salamat sa Kanya. Pero kung dito man ako mamatay ngayon, hihilingin ko na lang sa Diyos, patawarin niya ako ngayon din. Ganon din naman ang buhay ko, mamamatay lang din naman ako. Yun ang Kanyang patotoo. And that is our faith also. We die now, we die later, we die soon. Mamatay tayo ngayon, mamatay tayo bukas, mamatay man tayo sa susunod pa mga araw, pareho lang din ang dadanasin natin, ganun pa rin ang ating kahiratnan. Kaya nga, ano bang yung ninanais natin? Security ng ating kaluluwa, security ng ating buhay na walang hanggan. Upang sa ganun, abutan man tayo ng kamatayan ngayon, ay hindi na tayo matatakot. Dahil once na masecure natin ngayon, kaya nga ngayon lang ang tanging pagkakataon, ang tamang panahon upang tayo manumbalik sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na sa bukas na lang ako magsisisi o kaya pag siguro naghihingalo na lang ako, saka na lang ako hihingi ng tawad sa Diyos. Sabi nga ng Diyos, do not test God. Sa ganyang iyong pag-iisip, you are testing God. Maging malinaw po sana tayo dyan. Some people may alter the Bible, pero yung original na pre-claim, hindi yan magbabago. Kita mo sa panahon ngayon, no? Ano ba halimbawa na sinasabi ng mga tao na parang inalter na nila yung Bible? Okay, pagdating na halimbawa sa marriage, di ba? In the past, okay? In the past, marami yung sinasabi ng mga sino ba yung nag-asawa ng madami? Okay? May mga iba-ibang mga, marami siyang naging asawa. Si Solomon, si David, marami naging asawa. Pero nung pumarito ang Panginoong Hesus, ano ba yung sinabi niya? In Matthew 19:8. Ano ba sinabi niya? Na hindi naman ganun sa panimula. Okay? Babalik pa rin tayo in the beginning. Babalik pa rin tayo in the original context. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ganun pa rin. Ano? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo, subalit hindi ganoon sa pasimula. Okay? Dahil ano ba ang pasimula? God created a male and female, a man and a woman. Amen? Male and female, at sila ay magiging isa. Isa lang ang asawa. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, babalik pa rin tayo. Kaya yung context na inalter na ng tao, hindi mo pwede na ipilit sa harapan ng Diyos. Dahil ibabalik pa rin ng Diyos yung kanyang original context in that word, sa kanyang salita. Hallelujah. Kaya wag po tayong magmamatigas. Kahit na gumawa ang mga tao ng sarili lang interpretasyon sa Bible, babalik pa rin sa ang Diyos doon o mananatili at maninindigan pa rin ang Diyos doon sa kanyang sariling context na ipinahayag noon. Kaya nga kahit na maraming alterations ngayon sa mga Bible, sa mga pag-iisip o sa mga paniniwala ng mga tao, anong trabaho natin? Kailangan natin ng talino, humingi tayo ng dunong at talino at tulong sa Diyos na makabalik tayo. Kaya nga, returning to the Bible is returning to the truth. Manumbalik tayo sa Biblia, manumbalik tayo sa katotohanan, humingi tayo ng tulong sa Diyos that we will be guided, na tayo ay kanyang gabayan upang matuntun natin kung ano yung kanyang talagang itinakdang kalooban. Tinakdang salita. Yan po ay ating tungkulin bilang tao. Tayo ang responsable sa utos na ipinigay ng Diyos. Kaya nga kung papansin mo, sa buhay ni Adan at ni Eva, bakit hindi natin kinikilala na si Eva yung nagkasala dahil siya naman yung unang kumain ng bunga ng pagkaalam na mabuti? Dahil sino ba ang nakinig doon sa ibinigay na utos ng Diyos? Hindi ba si Adan? Kaya nga, responsibilidad ni Adan na i-keep. Ano ba i-keep? Yung salita ng Diyos na kanyang narinig ay responsibilidad ni Adan na panatilihin. Ano? Manatili siya doon. Kaya nga ang sinasabi natin, Adam sinned. Hindi si Eva yung tinabi natin na
na responsibilidad ang kinikilala ng nagkasala, kundi si Adan. Si Eva, bagamat may kasalanan siya, pero hindi sa kanya, hindi sa kanya yung sinisisi. Sorry for the term. Nagkasala si Eva, pero hindi pala sa kanya isinisisi yung kasalanan iyon. Yun yung right term na gusto ko masabi. Hindi kay Eva isinisisi yung kasalanan. Ibang klase ng kasalanan. Dahil si Adan at si Eva, merong magkaibang klaseng kasalanan. Yung kasalanan na ginawa ni Eva is a satanic sin. Pero yung kasalanan na ginawa ni Adan is sin of disobedience. Hindi pagpapatuloy o pagsuway sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo po yung kasalanan yon? Dahil si Adan po yung tumanggap ng salita. Si Adan po yung tumanggap ng utos. Kaya nga, yung salita ng Diyos na inihayag sa kanya, o inihayag sa sangkatauhan, tayo ngayon, yung mga henerasyon ni Adan na dapat magpatuloy na panatilihin natin yung salitang yon sa ating buhay. So, ibig sabihin nun, responsibilidad natin na ituwid yung ating mga maling pagkaunawa, responsibilidad natin na ituwid yung mga maling paniniwala. Itama ang lahat na ito ayon sa pamantayan ng Diyos. That is our duty. Pero sa panahon ngayon, napakaraming tao, hindi nila kaya manumbalik doon sa salita ng Diyos. Bakit? People have become ignorant. Naging ignorante na ang mga tao. Bakit naging ignorante ang mga tao? Kasi wala na po silang takot sa Diyos. Kaya nga, sabi sa Proverbs 9:10, di ba? The fear of God is the beginning of wisdom. Kung magkakaroon ka ng takot sa Diyos, dun muling magsisimula na magkakaroon ka ng karunungan dahil lalapit din sa iyo ang karunungan. Pero kung wala kang takot sa Diyos, magiging ignorante ka sa lahat ng mga bagay dahil hindi mo na ito papansinin dahil wala ka ng pakialam. Ang tao, may klase ng taong takot. May klase ng taong hindi natatakot. Ang tao kahit katakutan ng tao ang kamatayan, dahil ang kamatayan naman ay isang kinatatakutan ng tao, di ba? Kahit katakutan ng tao ang kamatayan, kung hindi niya katatakutan ang Diyos, hindi niya kayang gawin kung ano ang tama. Tandaan po ninyo yan. Ang dami nga dyan, yung mga nag-aamok, di ba? Mamatay na kung mamatay. Basta, gusto kong gumante. O, di ba? Tatagain kita. Di ba? Hindi man sila takot sa kamatayan. Kung wala silang takot sa Diyos, alam natin, hindi nila kayang gawin kung ano ang tama. But the fear of God is different. Kung may takot ka sa Diyos, alam mo na dapat mong sundin ang kanyang salita, mananatili ka sa kanyang salita, sa kanyang mga utos, despite ng mga nararamdaman mo. Isasantabi mo ang mga sarili mong karamdaman, isasantabi mo ang sarili mong emosyon, isasantabi mo ang iyong galit, dahil alam mong mas takot ka sa Diyos. And anyone who fears God does not fear death. Kapag ikaw may takot sa Diyos, hindi mo katatakutan ang kamatayan. Dahil alam mo na ang takot sa Diyos ay nagdudulot ng kabutihan at ikaw ay alam mo na sa pamamagitan ng pagkatakot sa Diyos ay magkakaroon ka ng pangakong panghahawakan sa Kanya. Dahil ano ba? Sino ba ang ating Diyos? Ang Diyos natin ay hindi lang basta Diyos na kayang kumuha ng buhay, but God, the God we worship, the Father of our Lord Jesus Christ, at along with Jesus Christ, siya ang Diyos na kayang kumuha ng buhay at siya rin ang Diyos na kayang magbigay ng buhay. Anong pinagkaiba nila ni Satanas? Si Satanas, he is the destroyer.
Ang alam lang ni Satanas, manira, pumatay. Pero, si Satanas, may kapangyarihan siya na pumatay kasi sa lahat ng mga masuwain sa Diyos, ibinibigay nga ng Diyos kay Satanas. So, may karapatan na pumatay si Satanas sa lahat ng mga kinumuhian ng Diyos o lumalayo sa Diyos. Bakit? Out of premise na yun eh. Wala na sa protection ng Diyos. Sino mang lumalabag o sumusuway sa salita ng Diyos, ay lumalabas siya sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, kapag lumabas ka sa pag-ibig ng Diyos, lumalabas ka doon sa protection ng Diyos. So therefore, the devil is free to harm you, to kill you, to destroy you. Kapag lumabas ka doon sa premise ng Diyos, sa protection ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, nandoon malaya si Diablo na ikaw ay kanyang patayin, sirain, wasakin, ano pa man ang gusto niya gawin sa iyo dyan, hindi ka tutulungan ng Diyos. Bakit? Ikaw ang lumayo eh. Ikaw ang lumabas. Pero si Diablo, kaya niyang pumatay, never niya kayang magbalik ng buhay. Ang Diyos, alam natin marami siyang pinarusahan in the Old Testament. Pero binigyan niya ng pagkakataon makatanggap ng buhay na walang hanggan. At yan ang ginawa ng ating Panginoon Hesus nang siya ay 3 araw na nandoon sa tomb o sa libingan. Siya ay ang kanyang espiritu ay nandoon sa tinatawag na prison. At doon niya tinuruan, pinahayagan niya. Sino yung mga pinahayagan niya? Ang sinabi doon sa aklat ni Pedro, na ang kanyang hinayagan doon ay kasama yung mga sumaway even in the times of Noah. Ano? Kaya yung mga naparusahan noon dahil sa kanilang pagsuway, nabigyan ng pagkakataon in the sa New Testament. Bagong New Testament, binigyan ng pagkakataon na sila ay tumanggap pa ng katotohanan. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, nung dumating dito ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, inihayag ang buong katotohanan, kaya nga, kung noon, sabi, kung yung mga utos na nagmula sa anghel ay binding at kinatakutan dahil sa kaparusahan, mas higit nating katakutan kung ang katotohanan inihayag sa atin ng Panginoon Hesus ay nahayag na sa atin. Kapag sumuway pa tayo doon, wala na yung pagkakataon na muli pang ihayag sa ating katotohanan kasi truth na eh. So hindi na mabibigyan ulit ng pagkakataon. Kaya nga, now is the time to repent. Sabi dito sa 1 Peter 3:18. Okay? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa lahat sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Okay? Sa kalagayang ito, nagpunta siya. Okay? Sa kalagayang ito, nung siya ay namatay. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral. Saan? Sa mga espiritong nakabilanggo. Okay? Saan niya nakabilanggong espiritu? Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila ay matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ang ginagawa nito, ang malaking barko, iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Okay? So, nabigyan sila ng pagkakataon because God is fair. Dahil God is fair, binibigyan ng binigyan niya ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan even those sa panahon ni Noe. Kasi wala pa nga yung truth, wala pa yung katotohanan noong panahon na yun. Kaya nga, ngayon, nahayag ng katotohanan, no more exemption. Okay? No more exemption. In the past, alam natin na ang katumbas ng kautusan ay takot. Noong nakaraan, ipinatala ng Diyos ang anghel at tinuruan sila na magkaroon ng takot sa Diyos. Dahil nga, the fear of God is wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos, ito nga ay nagbibigay ng kaalaman at nagbibigay ng karunungan upang kung paano mamuhay na nararapat ang isang tao. So noong ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel sa mga Israelita, tinuruan sila na mamuhay ng may takot sa Diyos sa papaanong paraan sa pagbibigay sa kanila
ng kanilang mga utos. Ito, sa Exodus 23:20. English ang basahin. Okay, sa Exodus 23:20. Sabi niya, Basahin mo ng dalawa. See, okay, sa English muna. See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Okay, sabi niya dito, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. So, tingnan niyo, ano? Ang sabi niya, paano siya na pangangalagaan? Paano sila pangangalagaan? Paano sila papatnubayan? By giving sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang mga salita, utos. Pakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. See? Ano yung gabay para mamuhay sila na sinasabing namumuhay na may takot sa Diyos, susunod sa mga salita na inihayag sa Kanya. Huwag niyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya'y sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa Kanya. Okay? In English, pay attention to Him and listen to what He says. Do not rebel against Him. He will not forgive your rebellion because my name is in Him. Ang pangalan ko ay sumasa Kanya. At ano yung pangalan yun na dala-dala ng anghel? It is the name Jehovah. At ang Jehovah niyan, see this ha? That name Jehovah, ano ba sabi niya? In Exodus 3:15, nagtanong si Moises, ano bang pangalan ang ibibigay ko, ipapakilala ko sa kanila kapag nagtanong sila? Okay, may dineclare ang Diyos na pangalan niya. Sabihin mo sa kanila na isinugo ka ni Yahweh, okay? Ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Sa magandang balita, Ano? Yahweh. Sa magandang balita, Yahweh. King James, Okay. Jehovah. In the King James, Jehovah. Okay, God said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever. The name by which I am to be remembered from generation to generation. So ano ibig sabihin yan? Meron namang pangalan pala na kailangan, yun naman pala yung aalalahanin natin forever. Generation to generation, forever daw, oh. Ano yun? Anong gagawin natin? Merong binigay at yung pangalan Jehovah o pangalan Yahweh. Of course. Paano mo ngayon isasabuhay yun? Simple. Alam natin na ngayon, inihayag ang pangalan ng Panginoong Hesus at ang pangalang Jesus is the name above all names. But remember, kaya nga remember, tandaan mo, the name Jehovah was a fearful name. Ang pangalang Jehovah ay kinatatakutang pangalan. Or Yahweh. Diba? O Yahweh. Bakit? Dahil sa pangalan ni Jehovah ni Yahweh, ibinigay ang kautusan. The law was given in the name of Jehovah. At ano ba yung takot na yun? During that time, bakit kinatatakutan ng pangalan Jehovah? Na kapag hindi ka sumunod sa kanyang utos, of course, ikaw ay papatayin. Ikaw ay parurusahan agad ng kamatayan. Kaya nakakatakot. So simply, nung panahon na yon, ang mga Israelites, namumuhay na lang sila ng puno ng takot dahil alam nila. Okay? So namumuhay sila sa mga utos, sa pagtupad sa utos ng Diyos ng by fear, sa pamamagitan ng takot. Nag-gets nyo? Kaya nga the name Jehovah was a fearful name. Kaya nga halos ayaw nilang magkamali na sambitin ang pangalan yan. Takot na takot sila na baka magkamali sila ng pagsabit sa pangalan nan.
Dahil nakakatakot talaga. Dahil ang ibig sabihin nun, paglabag, ang katumbas ng pagsuway ay kamatayan. Pero ang pangalang Jesus, the name Jesus was given to us, the name Jesus was a name above all names. Ipinahayag sa atin. Pero, tandaan po natin, never itinuro ng Panginoong Jesus that we must forget the former. Instead, it is written, the name to be remembered forever, the name to be remembered from generation to generation. Ang pangalang, ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ano ba ibig sabihin? Itatawag kasi dito eh. Doon kasi dito kasi sa English remembered eh. Dito itatawag, medyo may kaibahan ay itatawag. Yung remembered, ano mo ibig sabihin ng remembered? Aalalahanin. Ang ibig sabihin ng remembrance, isang memento. Okay, in John 8:58. Ano ko, sinabi po niya yan. The law was given under the name Jehovah, but the grace and truth was given in the name Jesus. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. This name is also, pareho lang din po doon sa inihayag in the past. I am. Sa ibang salin kasi, yung nakalagay doon sa Exodus na yon, this is the name, I am. I am who I am. Same thing na ihinahayag po ng Panginoon Jesus, the name that I am who I am, to be remembered, aalalahanin. Okay? Kaya nga, dahil ang pangalang yun ay kinatatakutan. So, nung sabihin ng Panginoong Jesus dito sa mga Hudyo, na pinapakilala niya, na before Abraham was, I am, ako na. So, bakit pumulot ng bato ang mga Israelita o mga Hudyo para batuhin ang Panginoon Jesus? Kasi siyempre, alam nila, natatandaan nila, they remember na ang pangalang Jehovah ay dapat katakutan, tapos sasambitin mo, ikaw, nakaharap namin, isa kang tao, dapat ka namin katakutan? Kaya pumulot sila ng bato para batuhin siya. Di ba? Bakit ka namin katatakutan, kapareho ka namin tao? Yun ang nasa isipan ng mga Hudyong yun. Gets nyo? Pero hindi nga sinabi ng Panginoon Jesus na we must abolish. Hindi natin pwede i-abolish that name. Dahil ano ba ang katumbas ng name Jehovah? It means the law. Ang kautusan ay katumbas ng Jehovah. Ano ibig sabihin nun? We are not exempted from the law. Even Christians are not exempted from the law. Pero ano yung sinasabi naman ni Pablo? Na we are not under the law anymore. Sabi naman niya, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ano bang ibig sabihin ng wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Simple lang po. Lahat ng mga namumuhay ay ayon sa kautusan, namumuhay sila sa takot. Pero nga, sa pangalan ng Panginoon Jesus, grace, ang kagandahang loob at ang katotohanan ay nahayag sa pangalan ng Panginoon Jesus in the name Jesus. Grace and truth. In the name of Jesus. Ngayon, anong pinagkaiba nun? Nung sinabi niya na hindi na tayo namumuhay sa ilalim ng kautusan, ibig sabihin po nun, hindi na tayo sumusunod sa salita ng Diyos dahil lamang sa takot. Which is yun yung essence in the past. Kaya lang sila sumusunod sa salita ng Diyos dahil natatakot sila. But in the New Testament, sa Panginoon Jesus, it's no longer fear, but freedom. Bakit? Hindi pa rin na-abolish ang law. Hindi pa rin tayo exempted sa law. Pero, iba na yung mindset natin, iba na yung ating freedom, kalayaan sa pagsunod. Malaya na tayo, nagagalak, puno na tayo ng joy in keeping the commandment of God. Yung puno na tayo ng kagalakan sa pagtupad, sa pagpananatili sa salita ng Diyos sa kanyang utos. Dahil, what? Because of the reward. Hindi na yung takot ang ating layunin sa pagsunod, kundi yung reward of eternal life in heaven in the name of Jesus. Nagigis niyo po?
Kaya sinabi na we are not under the law anymore dahil hindi na tayo namumuhay na puno ng takot sa pagsunod. In keeping the command of God. Kundi namumuhay tayo na puno ng kagalakan sa pag-asa na kapag tayo mananatili sa pagsunod sa salita ng Diyos na maging nahayag man in the past, in that name, Jehovah, kaya nga, we are given, the opportunity or the promise, binigyan tayo ng pangako mas higit pa kaysa doon sa pangako, doon sa mga nakaraan. At yun ay ang buhay na walang hanggan. Yun na yung kagalakan natin ngayon. In the name Jesus. Nagigets nyo po ba? Kaya ngayon, sa pagsunod sa salita ng Diyos, hindi takot ang nangunguna sa atin. Kundi yung kagalakan na ito kasi ang pamantayan ng Diyos upang yung makamit natin o maabot natin, matupad natin, marating natin yung pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Bangamat, sasabihin niya, di ba, salvation is by faith? Oo, salvation is by faith. Pero paano mo nga masasabi na may faith ka without the obedience to the command of our Lord Jesus Christ? Kung wala kang totoong pagsunod, paano mo masasabi na may pananampalataya ka? Salvation is by faith. Babalik na naman tayo. Kaya nga ang pagsunod o ang pananampalataya na walang pagsunod ay patay. Hindi ito makukonsider na pananampalataya. Kaya nga, without faith, there's no salvation. Without keeping the command of God, there's no salvation. In keeping, kapag pinananatili tayo sa salita ng Diyos, ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? May pananampalatayang nananatili. Without faith, there's no salvation. Ako talaga. Hallelujah. So, bilang Kristiyano, babalik tayo, no? Pareho tayong namumuhay in keeping the law and namumuhay in the truth sa tamang pagkaalam, sa tamang pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Hesus. Okay? Alam natin that in the New Testament, may mga inihayag pa ang Panginoon Hesus na karagdagan na dapat nating gawin o tuptin upang maging lubos ang ating kagalakan. Dahil alam niyo po, nung sinabi that the name Jehovah was a memento, alam niyo ba ang ibig sabihin ng memento? Ang memento, isa itong alaala ng isang lugar o ng isang tao na ibinigay sa iyo. Na alam mo, na nung binigay sa iyo yun, aalalahanin mo ito. At yung taong yun, aalalahanin mo yung taong yun. And there could be a better promise that awaits o na naghihintay sa iyo na mayroong inaasahan ka na may pangakong higit pa na naghihintay para sa iyo. Nung ibinigay po yung memento na pangalan na Jehovah, that is the memento of the law. Na kapag aalalahanin mo, kaya nga alalahanin mo, magnilay-nilay ka, pag nilay-nilayan mo araw at gabi ang salita ng Diyos, that is a memento, that is keeping, that is remembering. Remembering the law is equivalent to remembering Jehovah. But the better promise, makakamit natin in the name Jesus. Okay? That promise na binigay in the past, then Jesus is the one, siya yung magbibigay, yung magpapaalala niyan, at siya yung nagbigay ng better promise for us. Kaya nga, the name Jesus, sa lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon Hesus, ay maliligtas. Pumapasok na sila doon sa tinatawag na truth o katotohanan. Kaya hindi po natin pwedeng baliwalain the law. Hindi natin pwedeng sabihin na, Kristiyano na ako, hindi na ako under the law. Bakit ko pa kailangan gawin ang lahat ng bagay ito? Bakit? Pag Kristiyano ka ba? So, malaya ka na ba pumatay? Malaya ka na ba magnakaw? Malaya ka na ba mangalunya? Malaya ka na mapastangan sa Diyos? Ganun ba ang pagiging Kristiyano? Hindi naman, di ba? So, that's why. Remembrance. It's the remembrance worth keeping. Punta tayo sa main text.
In John 15:9-11. Okay? Para ma-connect natin. What is the meaning of that keeping the law? Keeping that remembrance. Kung papaanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Okay? Paano? Manatili kayo sa aking pag-ibig. Okay, manatili sa kanyang pag-ibig. Okay, gusto natin manatili sa kanyang pag-ibig. But then how? Papaano tayo mananatili sa kanyang pag-ibig? Kung papaanong sorry. Okay, ito daw. Paano tayo mananatili sa kanyang pag-ibig? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Okay? Tulad ko, sabi ng Panginoon Hesus tulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Kita mo? Maging ang Panginoong Hesus nanatili sa pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang utos. Therefore, ano ang utos sa atin ng Panginoong Hesus? Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na to upang mapasa inyo ang kagalakan ko. Diba? The joy. At nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Parang may kulang doon sa Sa English nga. Basahin natin sa English. Okay. I have told you this so that my joy may be in you. Okay. And that your joy may be complete. Okay. Yung kagalakan ng Panginoon Hesus na kinamit niya sa pamamagitan ng pagtupad sa kalooban ng Ama sa mga utos ng ating Ama, gusto niya na yung kagalakan yun ay maging kumpleto rin sa atin. Kaya hindi niya transcend the law, but He kept the law. Tinupad pa nga ng Panginoon Hesus ang law, ang kautusan. Diba? Walang sino man ang nakatupad sa kautusan. Wala kahit isa. Only Jesus. Kaya nga sa pamamagitan ng Panginoon Hesus ng pananampalataya natin sa Kanya, doon lang tayo may kakayahang tupdin ang lahat ng yun. Kaya nga doon tayo napuno ng kagalakan. Doon tayo napupuno ng kagalakan na kung tayo rin ikikip natin, aalalahanin natin that remembrance of the law, then that joy will be in us in Jesus' name. Yung kagalakan na yun ay mapapasa atin din yung kagalakan na ibinigay sa Kanya ng Ama, and that is the glory in heaven. Kaya nga ibinigay sa Kanya ang karapatan, lahat ng karapatan sa langit at sa lupa. Di ba? Ang lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay binigay sa ating Panginoon Hesus. And it's the same thing. Ganun din sa atin sa lahat ng susunod at mananatili sa Kanyang utos. Then, same joy na gustong ibigay sa atin ng Panginoon Hesus. Kaya nga, yun yung sinasabi ko, na hindi na tayo namumuhay under the fear of the law. Hindi na tayo sumusunod lang sa kautusan dahil lang takot, kundi sumusunod tayo na may kagalakan meron tayong inaantay na pangako. Gets nyo na? I hope you get it. I hope na naintindihan po ninyo itong kagalakan ito. Alam niyo po, hindi naman ibig sabihin na kung tayo ay nagsimula ng sumunod sa utos ng Diyos, hindi na tayo makakaranas ng mga sakit, pagdurusa, karamdaman. Hindi ibig sabihin nun ay hindi natin mararanasan. Pero ang pangako ng Diyos in all of those things, in sufferings, ang pangako ng Diyos sa lahat ng yon, sa iyong paghihirap, merong naghihintay, ipinangako ng Diyos na meron siyang ginhawang ibibigay. Sa iyong sakit, merong ibibigay na kagalingan. Dahil alam natin, hindi lahat na nagkakasakit na gumagaling. Pero ang Diyos, may pangako siya ng kagalingan. Ang Diyos, nagbibigay ng pag-asa. Binibigyan niya ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa. But those in the most, sa mga walang pananampalataya, kapag nawalan ng pag-asa, hindi na sila nagkakaroon ng liwanag pa, but they take their own life. Ganun ba? Kinukuha nila ang sarili nilang buhay. Nagpapakamatay na. Pero yun ang pangako ng Diyos sa atin. Yun yung pananampalataya natin. Kaya nga yung hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakaroon ng mga pasakit sa buhay. Remember, ito rin tayo sa buhay ng tao. Pinaka mabilis na naitatatak at naaalala ng tao sa kanyang buhay ay ang mga mapapait
alaala, ang mga masasakit na alaala. Tama? Mas nauuna itong maalala ng mga tao kaysa doon sa mga magagandang nangyari sa kanyang buhay. That remembrance, take it. Yung mga pasakit na yon, kung hinayaan ng Diyos na maranasin natin yung mga bagay na yun, it is to remind us. It is a remembrance na dahil sa bagay na yun, alam mo na dahil ayaw mong danasin ulit ang ganun, natututo ka. Nagkakaroon ka ng wisdom na ano na dapat ang gawin ko ngayon para hindi ko na maranasan ang bagay na yun. Hindi ba? Kita mo, ang mga henerasyon yun, maging sa kanilang mga anak. Di ba? Bakit maraming ngayon pinapampo nila ang mga anak dahil ayaw na nang danasin ng mga anak nila yung mga hirap na dinanas ng mga magulang noon. Di ba? Nagkakaroon ng evaluation sa buhay. Nagkakaroon ng gusto mong maituwid yung mga bagay na yon. Okay? Ang Diyos po, yung mga remembrance of pain in our lives na binibigay niya, dahil naging masuwayin tayo sa Kanya, it is a guide to us. Ito ay isang patnubay sa atin upang sa ganun hindi tayo malayo na landas sa Kanya. Na manatili lang tayo sa Kanyang salita. Na kapag sumusuway tayo sa Kanya, na doon, okay, sa pagkataon nagkakaroon tayo ng pagsuway sa Kanya, naroon may mga parusa. Napaparusahan tayo. And that is a remembrance. Alam natin na in the past, ang daming nagsuffer under the law na mga hindi mga sumuway sa utos ng Diyos at naparusahan sila. They became an example. Sila ay naging ehemplo sa atin na nandito ngayon sa kasalukuyan na sa ginawa ng Diyos na yon na may kaparusahan sa pagsuway sa kanyang kamatayan. Then, let's take it as a remembrance. A remembrance worth keeping. Kaya nga, the command of God is a remembrance that is worth keeping. Kung tutok din ninyo ang mga utos ko, iniibig niyo ako, mananatili kayo sa pag-ibig ko. So, yun yung sinasabi natin. Manatili tayo sa pagtupad. Keep. His word is equivalent to remembrance. Keeping that remembrance. Keeping that memento. Upang sa ganon, tayo ay manatili o magabayan na huwag tayong mawalay o huwag tayong malayo ng landas. Upang hindi tayong maligaw ng landas doon sa daang ninanais ng Diyos na dapat nating tahakin. So bakit ka maghihinanakit kung ikaw ay nakakaranas ng mga karamdaman o mga pasakit sa buhay? Kaya nga in every way, ano ba ang katuruan sa atin? In everything, sa lahat ng pagkakataon, we must thank God. Pasalamatan natin ng Diyos. Dahil kung ikaw ay may pananampalataya, then meron naghihintay sa iyo buhay na walang hanggan at mapakagandang pangako. Hallelujah. When we were under the grace, we keep the promise in delight. Puno na tayo ng kagalakan. Okay? But the fear, the command of God is worth remembering. Hallelujah. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid sa pananampalataya, whatever you are suffering right now, you should thank God. Marami man tayong mga pagtitiis, marami tayong mga sakripisyo sa buhay na to, but we have to thank God. Alam natin na hindi ito pasakit o hindi ito pabigat sa buhay natin, but God is reminding us, patuloy tayo pinapaalalahan ng Diyos na this pain is also a memento na wag mong naisin na manatili sa mundong ito, kundi hangarin mo ang buhay na nakapangako sa Panginoong Jesus. And that is eternal life in heaven. In heaven. Hallelujah. Kaya let's pray.
Let's thank God. Pasalamatan po natin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon na tayo hinahalaga niya. Tayo ay patuloy niya inaakay sa landas ng kanyang katwiran. Tayo pinapaalalahan niya na tinuturuan ng mga bagay na ito upang sa ganun mapuno tayo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagtupad sa kanyang kalooban. At ganun din patuloy natin hingin sa kanya ang kalakasan na matupad natin lahat ng ito, kalakasang spiritual, kalakasan sa physical man, and all the provisions of God na hindi maglalayo sa atin sa kanyang landas. Let's shout on name Jesus and let us pray. Jesus, 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 Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kita namin pinupuri, patuloy ka namin na inululwalhati, tinataas ka namin sapagkat napakadakila mo, laki ng iyong pag-ibig para sa amin dahil sa mga salita mo na patuloy mong inihayag sa amin na magiging gabay sa amin sa pagtupad sa iyong kalooban upang mapanatili namin ang mapangako mo na amin mapanghawakan at ito ang buhay na walang hanggan. Salamat Ama sa pagkakataong ito na iyong ibinigay at binahagi ang mga salita mo sa lahat ng mga narito at punuin mo kami ng pag-asa, punuin mo kami ng kagalakan na ang pagtupad namin sa iyong mga salita ay hindi ito pabigat kundi isang puno ng kagalakan na kami ay namumuhay sa katotohanan, namumuhay ayon sa iyong pangako na hindi na kami mamumuhay sa pagtupad sa iyong kalooban dahil lamang sa takot, kundi ang puno ng pag-asa na kami nga po ay magkakaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya doon sa piling mo at ito ay ang buhay na walang hanggan. Ama, tulungan mo ng bawat isang narito ay patuloy nga po mapagpala sa iyong mga salita at mga kapatid pa namin na naroon pa sa online na sila rin ay hindi mawawalan ng pag-asa at hindi mapanghihinaan ng loob sapagkat ikaw ang Diyos na sumasa lahat ng dako and your presence is with us wherever we are in every place of this world, Father God, na hindi dahilan ng aming pagkakalayo in a physical man na katayuan upang kami ay mawalan ng pag-asa kundi o ng kagalakan kundi mapupuno pa rin kami ng pag-asa kasi pagkat meron kami isang espiritu na nananatili sa iyong mga utos, na nananatili na tumutupad sa iyong kalooban, ang katotohanan na inihayag mo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen and amen.